At alam ko na, okay, alam ko na ang dahilan kung bakit ako pulpulin sa left turns kahapon. Okay, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Kahapon, November 16, so nag-ride ako hanggang umabot ako sa Kakawayan Falls bago ako tinamaan ng katamaran, kaya nag-U-turn na lang ako, tapos umuwi na lang ako. Napansin ko na yung lahat ng left hand corners ko, iba yung pakiramdam. Ang sabi ko, gumawa ako ng on the spot video kahapon after nung ride. Sabi ko na pakiramdam ko lagi yung early turn in. Kumbaga pagpasok ko dun sa corner entry, I'm always tipping in earlier than I should. Kaya ang nangyayari, when I tip in early, nahihit ko yung middle line early on. Kumbaga bumubuelo pa lang ako ng tip in, nagsisimula pa lang akong mag counter steer, nandun na ako sa middle line. Kaya nangyayari, nawawalan ako ng flow, nawawala yung momentum ko, I stand up the bike, tinatayo ko uli yung motor to correct my line, and then iti-tip in ko uli. So mangyayari, pag left-hander kahapon, tip in early, uy, bawi, tip in uli, bawi, tip, hanggang sa pag ganun-ganon yung adjustments ko sa linya ko. Parang ganito siya. Ayan. So, I'm going in. Ito, corner entry. Corner entry, pasok ako, tip in. Pagdating ko dito sa center line, uy, teka muna. Kasi pag dinire-diretso ko to, tatawid ako ng center line. And yung mga daan kahapon, lahat naka-solid yellow line. So, hindi pwedeng lumampas. Hindi pwedeng ganun, okay? So, I have to stay in my lane. So, dito pa lang, i-correct ko na yung sarili ko. I'll stand up the bike. I'll end up here. I'll start to tip in again. Wala na. Sira na yung momentum ko. Kung makikita nyo yung line, hindi siya magandang line. Okay? And, akala ko kahapon, dun sa video na ginawa ko, akala ko, ang sabi ko nga sa video ko is, mukhang mayroong sala sa counter steering inputs ko. Pero, na-realize ko na lahat ng right-handers kahapon, lahat ng right-handers is sobrang swabe nung pasok, sobrang swabe ng mid-corner, tapos mas lalong swabe yung corner exit. So sabi ko, mukhang hindi mali yung counter steering inputs ko. Mukhang okay naman yung counter steering inputs ko. So ano kaya naging problema? Then, pinanood ko yung mga videos kagabi, nung nag-e-edit ako, and napansin ko, ito. Balik tayo sa drawing. Kung makikita nyo, dito sa corner entry, ayan. So, ito yung linya ko, ito yung lane ko. Okay, ito yung lane going here. Okay, ito yung lane. Solid yellow line. Hindi ko pwedeng tagusin yan. Okay? So, dito sa lane ko, nag-start ako ng pasok ng kurbada, corner entry, dito sa inner part. Okay? Sa inner part ng aking lane. Kaya, inaabot ko agad yung center line, wala pa ako sa mid corner, so hindi ko ma-set up yung corner exit ng maayos. Dapat pala ganito. Ito yung na-realize ko kahapon. So I have to start from outside of the corner. Okay? So ito yung lane ko, ito yung lane na yan, ito yung outside part. Diyan ako magsisimulang mag-corner entry. And then I will tip in here. Kaya yung tip in ko dito, yung counter steering input ko, still the same. Yung tip in ko, yung lean angle ko, still the same. I will end up here. Ito na yung mid corner ko. And pag na-set up ko na yung mid corner ko hanggang dito, di ba? Umang ako. Talagang solid ang pasok ko dun sa corner exit. So, pag maganda yung corner exit ko dito sa left-hand corner na to, I can set up my right-hand corner properly by doing the same thing. Baliktad nga lang. Okay? Starting from the outside of the corner. Yun yung na-realize ko. Yun yung na-realize ko na mali ko kahapon. I'm not starting at the outside of the corner. Now, meron magsasabi na mahirap mag-start at the outside of the corner kasi ang nasa gilid na yan, mga puno, ang nasa gilid na yan, pwedeng kanal, o damo, baka maalangan tayo. Which is, napansin ko, in my case, hindi naman siya nakakatakot dahil lahat ng cornering ko sa left hand kahapon, lahat maganda yung turn in.
maganda yung counter steering input ko. Hindi naman ako nagkulang. Itong linyang to, imagine niyo lang, ilalagay lang sa labas. Ilalabas ko lang. The same lean, the same turn in, the same tip in, the same lean angle, same counter steering input. Hindi ako sasadsad dito sa labas. Hindi ako tatama sa mga puno. And of course, I'm also using my vision para the bike will go where I'm looking at. Kung saan ako nakapunta. Okay? Okay. Tumingin ka doon sa gusto mong puntahan ng motor mo, hindi doon sa iniiwasan mo. Maganda yung vision ko, maganda yung counter steering inputs. Linya lang talaga yung mali. Now, siguro may magsasabi sa inyo na ito kasi yung madalas na nangyayari ngayon. Ito yung ginagawa ng karamihan. They just stay in the middle of their lane. Okay? Para sa akin, okay to. Kasi sinubukan ko na rin to, ginagawa ko rin naman to eh. I'm just staying on the middle of my lane. Ang problema kasi dito lang is, number one, you can't go faster. Hindi maganda yung linya to go faster. Hindi mo set up na maayos yung exit kasi palagi ka lang nasa gitna. It is playing safe. Playing safe, pero sometimes it is not really that safe. Kasi sa ganitong klaseng linyahan, if you wanna go faster, mapipilitan kang mag-lean too much. And when you lean too much, without considering yung speed equals radius, at saka yung managing your front end grip, it's another video. Pasensya na, hindi ko na itutuloy ang paliwanag. Pero this line is a very safe line, but it's also not that safe if you want to go faster. If you want to go faster, you really have to set up your exit by setting up your corner entry from the outside with the corner, maintenance throttle, neutral throttle sa mid-corner, then point and shoot ka sa corner exit, and then you can just do the same thing in the right-hand corner. Katulad dito halimbawa, di ba? You can set up your corner exit here para nakaturo ka na dun sa right-hand corner naman. So, maganda yung transition from right-hand going to left-hand. Ayun. So, yan, na-realize ko kagabi, kaya ginawan ko uli ng video ngayon. Maraming salamat dun sa nanood ng video. And, ito yan. Yan. Siguro ano lang, paalala lang din, ang public roads, hindi naman talaga to for cornering, for sporty cornering. I admit na kahit ako minsan nalilimutan ko yun eh. Pero itong ganitong klaseng performance cornering, let's just make sure that we're doing it talagang kapag we are sure na tayo lang yung laman ng daan. Kasi kahapon din, I was trying to do one corner, yung one right hand corner. I set it up para babakbakin ko yung mid corner kasi may susubukan ako. Anong nangyari? Biglang may sumulpot na kasalubong. And yung kasalubong ko nag-overshoot din. So hindi ko na natuloy yung gusto kong gawin and naalangan na din ako. And naalangan na din siya. I mean, in the first place, nag-overshoot na siya. So yun lang. Paalala lang that's why ibinigay ko rin example to na ito yung madalas na ginagawa ng karamihan na just chill, safe riding, playing it safe. Doon ka lang sa gitna ng lane. But again, this one, you really have to manage your speed. Kasi pag ito, binakbak mo ng ganitong linya mo, it's not sustainable. Hindi siya, mahirap siyang i-sustain, mahirap siyang i-set up para mas ma-enjoy mo yung cornering. This one really is for just chill riding. Alright? So yan. Thank you so much. And I'll see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.